Natatawa po ako. Alam po natin na nagpakita po yung nagpakita po yung 18 daw, 18 pero hindi sila 18. Sa NBI 16 lang po yung pumunta doon sa NBI. At nagtalo po yung abogado ng mga individual na preresenta ni Mike Defensor at saka ni Attorney Levi Baligod noong nakakaraan na 18 daw na patungkol sa maleta, tungkol sa flood control, tungkol sa mga kwento-kwento nila. At nagpumisenta po sa NBI yung mga lalaki. At sa proseso, by procedure po, ang gusto ng NBI, interviewin isa-isa yung mga lalaki at interviewin sila hiwa-hiwalay. Kasi yun po yung proseso talaga. Doon po yung proseso kung paano malalaman ng mga investigador kung paano kung magkakatugma-tugma ba yung kanilang mga salaysay. Wala pong mali sa procedure na yun na gustong mangyari ng NBI. Na isa-isahin sila, interviewin, isa-isahin silang tanungin, hiwalay-hiwalay sila interviewin, naka-ready na po yung room eh. At yung ganyan ba, isa-isahin, huwag po kayong maniwala kay Attorney Topacio. Siya po ayaw po niya na interviewin ng NBI isa-isa at hiwa-hiwalay itong kanyang mga kliyente. At inutusan niya na walang magsasalita sa kanila. Bakit ganon? Ang proseso po para malaman talaga natin, maistudyuhan natin kung ito pong mga tao na to ay nagsasalita o nagsasabi ng katotohanan. Kahit po yan sila hiwalayin, kahit po yan sila interviewin isa-isa, kung kung totoo yung kanilang kailangan ilabas na saloobin, magkakatugma-tugma po yan silang lahat. Pero sa oras na hindi sila magkatugma-tugma sa kwento nila, sa mga salaysay nila, ibig sabihin po, may nagsisinungaling sa kanila. At yun po, makaka-question ka na sa kanilang kredibilidad. At hindi lang silang kredibilidad ng 18 na yan na sinasabi nila or 16 or 11. Pati po yung nag-handle sa kanila, maki-question yung kredibilidad kagaya na lang ng kanilang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at yung kanilang handler. Obviously po, handler po nila si Mike Defensor. Wag na po tayong magkwento-kwento na walang kinalaman si Mike Defensor sa kanila. Meron pong kinalaman si Mike Defensor sa kanila kasi yung sinakyan po nilang sasakyan pala no sa first nila na nung kanilang conference, nagpa-press conference po sila. I think sabay sila nag-press conference. Yung una sa cafe yung isa sa Club Filipino. Sunod sa Valle Verde. Sunod, yan sa NBI na. Yung sasakyan pala niya ginamit nila para pang-transport sa kanila, nasa pangalan po ng wife ni Mike Defensor. So, kahit sinasabi nila, nagpa-interview man din sila, di ba, sa Valle Verde. Sabi nila, wala daw kinalaman si Mike Defensor sa kanila, di po tayo maniniwala. At yung the fact na ayaw nila magpa-interview ng isa-isa, hiwa-hiwalay, magduda na po tayo.
magduda tayo. Kasi the only logical reason na bakit ayaw nila mag-interview na isa-isa at paisa-isa sila at hiwa-hiwalay ay may posibilidad, malaki po yung posibilidad na pag sila po ay magkwento na hiwa-hiwalay ay hindi po magkakatugma yung kanilang mga salaysay. Yun na nga, pag hindi pa sila, pag hindi pare-parehas yung kwento nila, hindi similar, hindi hindi nagkakatugma yung date, hindi nakakatugma yung mga lugar, hindi nakakatugma yung mga pangalan, yung mga ganon, na dapat sana alam nila, kabisado nila yan, kasi may script na sila. Matatamaan din po si Attorney Libay Baligod at saka si Attorney Topacio at saka si Mike Defensor. Nakakapagtaka po, bakit parang hindi ko maintindihan sino ba talaga ang attorney ng mga taong ito. Kasi po yung nagpresenta si Attorney Baligod, si Libay Baligod. At ngayon, ang maingay naman ngayon ay si Attorney Ferdinand Topacio. So silang dalawa ang abogado nitong mga taong ito. Ganun ba? Tapos ang sponsor is si Mike Defensor. Ganun ba? Since po lumabas itong 18 na to, marami na po tayong nalaman. Inimbestigan po sila ng ng ombudsman at nalaman natin kay Ombudsman Remulla na may mga sa mga iilan nilang mga na tao na ito, meron sa ilan sa kanila ay may kaso na murder. Galing yan sa ombudsman na information. Galing po sa NBI, mismo sa NBI, kay NBI Director Melvin Matibag, nagpa-interview po siya sa isang, I think, bilyonaryo. Doon po siniwalat ni Director Melvin, bagong NBI Director Melvin Matibag, na hindi po lahat ito sila. Hindi po sila lahat tao ni dating Representative Saldico. Iilan-ilan sa kanila lang. At yung iba ay yung hindi tao ni Saldico ay ibang politiko ang pinagtrabahuhan. Di ba nung pinaka-first, di po ba if you remember, yung pinaka-first nila na press con, ang presenta nila sa mga taong ito ay ex-Marines. Ex-Marines sila. Tapos nalaman natin na hindi pala sila ex-Marines. Iba sa kanila, dishonorably discharged. At yung iba, hindi ex-Marine. Yun na po, red flag na po yun. Red flag na po yun. Sunod, nalaman natin na iba sa kanila, nagkaroon ng kaso ng murder. At ngayon, nalalaman natin, isa na namang layer, na ito pala, hindi sila lahat naging tao ni Saldico. So, paano nila bakit nila sinabi noong pinakauna nilang press con na sila po ay naga-deliver lahat ng mga maletang pera gamit ang helicopter, gamit eroplano, mga ganun. May mga picture pa na halata naman na Photoshop. So yung third layer ng magdududa ka talaga, sasabihin nila tao silang lahat ni Saldico, pero lumalabas po hindi po lahat sila tao ni Saldico or hindi naging tao ni Saldico at naging security detail ng ibang politiko na may mataas po na ranggo sa gobyerno. Hulaan ninyo kung sino yon. Kasi alam po namin may 2 tao dyan sa hanay na yan ng mga nagpakilalang ex-Marine at tinatawag ngayon na mga DDS na 18 Brave daw. 18 Brave. Kasi sumabit sila pag sabi nilang ex-Marine. Kasi hindi nga sila lahat Marine. So nag-rebranding po sila, tinawag na 18 Brave. Alam po natin, isa dyan isa dyan sa kanila naging security
noong 2023 ng isa sa mga anak ng dating presidente ni former President Corazon Aquino. Naging siya, security siya or bodyguard. Isa diyan sa 18 na yan. Hindi ko na ma-remember kung anong pangalan. May dalawa diyan, dalawa sa kanila sa mga 18 na yan, may dalawa diyan na nakita na Howie Boys. Yung nag-Howie, yung pag Howie Boys sila ba? Pag dumadaan ang isang politiko, sila yung taga-Howie ng crowd para maka-pass yung tao, yung politiko, yung VIP. Natawag na VIP. Dalawa po dyan. Nakalimutan ko rin yung mga pangalan. Dalawa dyan Howie Boys ng isang politiko na VIP. Hanapin po ninyo, nagkalat na po yan sa TikTok o sa Facebook kung sino-sino yung Howie Boys na yan. Hindi po yun sila tao ni Saldico. Iba pong politiko ang kanilang sinisilbihan. At kung malaman nyo kung sino yung politiko na yon, mapagtutugma-tugma ninyo, you will figure it out. I think kung matalino kayo, hindi kayo DDS, na kulang na nawalan na sa wiso ang mga DDS, wala ng common sense, wala lang critical thinking, mga bobo na sila talaga, mga kulto sila. Kung kayo po ay merong natitirang talino pa sa inyong sarili, pag malaman nyo kung sino yung Howie Boys dyan sa 18 na sinasabi nila na yan, malalaman nyo, makikita nyo na yung connection. Mako-connect the dots na ninyo kung bakit yan sila ganyan. At bakit takot na takot si Attorney Topacio na interviewin ng NBI as per procedure yung mga kanyang kliyente isa-isa at hiwa-hiwalay. Huwag po kayo magpadala sa gaslighting ng isang gasolito. Nasa eksakto po yung procedure na tinatahak ng NBI na yung mga ganyan na kaso, kailangan po hiwa-hiwalay interviewin at isa-isa para malaman po. Dapat sila po mag-execute ng kanilang personal na affidavit. Individually po, hindi sa whole. Hindi po as a whole. Kasi kung mag-i-insist po si Attorney Topacio as a whole sila, as a whole, magduda kayo. Magduda kayo kung as a whole niya gusto yan tanungin silang lahat ng NBI in one sitting, silang lahat. Tapos mag-oo lang sila at hahayaan lang nila magsasalita ang kanilang abogado. Magduda kayo kung gano'n ang gusto ng sila pa yung nag-aakusa, sila pa yung may kapal ng mukha na mag-insist ng kanilang gustong gawing procedure. Nataliwas sa tinatahak na due process. Mga feeling entitled po ito. Huwag na po tayo maglokohan. Grupo po to ng mga Duterte. Duterte group po ito. At maingay silang lahat. Pati na po si Vice President Sara Duterte maingay ngayon. Ewan ko kung naiintindihan, ewan ko ba kung hindi nila alam kung anong ginagawa kasi sa mga observers po, political observers, ang nakikita po natin, nagpapanik po sila. Nagpapanik ang bise, nagpapanik itong grupo nila Ferdy Topacio. Alam niyo po, kung nagpapanik po ang isang tao, nagiging burarak. Nagiging messy. Ano bang Tagalog sa makalat? Magiging makalat ang programa. Pero from observation, gusto talaga nilang magkalat kasi chaotic . Gusto nila chaos. Gusto ng grupo nito ng chaos.
gulo. Gusto talaga nila ng gulo itong mga Duterte identified personalities, social media personalities. Mismo si Vice President Sara Duterte, gusto niya gulo. Gusto niya magulo. At siya yung nagko-cause ng gulo. Siya yung nagko-cause ng gulo, tapos nagkakagulo na, tapos sasabihin niya, ipapahid niya yung kanyang ginawang gulo sa ibang tao. Kung yun yung nakikita nyo. Siya yung punot dulo ng gulo, at pag nagkakagulo na, ibabaling niya yung blame ng gulo. Hindi siya, papalabasin niya, hindi siya yung ng gulo. Siya yung ginugulo. Nagpapabiktim na siya. Ganon. Yun po siguro, natutunan niya sa kanyang ama na nandoon na sa dahig. Kasi yun siya yung nag-cause ng gulo. Nung war on drugs po nung war on drugs po, the style ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte was magulo, was messy, was violent. Di ba? Hindi masinop yung kanilang trabaho noon. Kaya po nakikita natin meron pong mga inosenteng mga tao, mga bata minor de edad na nasali dyan sa war on drugs. At hindi katanggap-tanggap na merong ganon mga minor de edad na nasali sa war on drugs, tapos sasabihin, balik tayo kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, nung siya pa ay PNP chief noong mga panahon na yon, sila po, yung mga minor de edad na EJK victims ay collateral damage. At sinabi pa niya nung may namatay, nasali, na 3-year-old po na bata. Anong sabi ni Bato de la Rosa? Sa pagkamatay, pagkadamay ng isang minor de edad na ganon kabata, shit happens. Matatanggap nyo ba yun? Shit happens. Tapos ngayon, hinangihingi si Bato de la Rosa ng permiso na gumamit ng bahay, mansyon doon sa Baguio City. Gagamitin yung retreat house ng mga senador doon. By the way, ano yun sa taong bayan po yung nagmi-maintain doon buwis natin Ganon, shit happens. Well, kung totoo po yung balita na nasagap ko na hindi pahihintulutan si Bato de la Rosa na gamitin nga yung mansion doon sa Senado, edi ang sasabihin ko na lang kay Senator Bato, kung hindi siya pinayagan gamitin yung lugar doon, na shit happens din. Shit happens po. Kung hindi aprubahan ni Senate President Tito Soto yung request niyo, shit happens. Kakulango.
des. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DS.